Jeremiah chapter 4, ganito ang sabi ni Yahweh. So mapapansin mo, Sister Arlene, that it is Yahweh. Yahweh is the name of God in the Old Testament. Okay? And every time we hear or we see, we read that this is the word of the Lord, yan mismo bang kapatid ay salita ng Diyos, hindi salita ng propeta. Return to me. Kung kayo ay manunumbalik at lalapit kayo sa akin, kung inyong tatalikuran ang mga Diyos-Diyosan at mananatili kayong tapat sa akin. You see, pag bumalik ang tao sa Diyos, hindi sapat lang na bumabalik sa Diyos. God is expecting something to be done. And Sister Cynthia, God is expecting, requiring, kung manunumbalik ka at lalapit kayo sa akin, kailangan tumalikod tayo sa mga Diyos-Diyosan. Pastora na gising. So, pag bumalik tayo mga kapatid sa Panginoon, natandaan mo mga kapatid, and this was one of the lessons I think I remember na pinag-aralan natin last time, when Peter saw Jesus on the shore after the resurrection, the first morning, when Jesus showed up in the Sea of Galilee. Peter, upon seeing Jesus, he removed his garments, his outer garments. Ganon din tayo mga kapatid sa Panginoon. We have to do something. We have to stop sinning. Kailangan aalisin mo yung mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Andito sa ating talata ay mga Diyos-Diyosan, pagtalikod sa Diyos-Diyosan. At sinasabi, Sister Arlene, ng Panginoon, at mananatili kayong tapat sa akin. So dalawa ang requirement. Isa, pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, yung mga images, alam na natin yan, talagang purgang-purga na tayo all throughout na dito, Pastor J, parang ilang weeks na tayong pinupurga sa Diyos-Diyosan eh. Diba? And then, God is also expecting, Sister Arlene, for us to remain faithful to Him. Kailangan tayong manatiling tapat at nagmamahal sa Diyos. Magiging totoo at makatuwiran ang inyong panunumpa sa aking pangalan. Then sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay naging tapat, napagkatiwalaan tayo, tumalikod tayo sa ginagawa nating masama. Kasi nung unang panahon, ang ginagawa nilang masama yung pagsamba sa Diyos-Diyosan eh. So, in our current life, modern life, in our status now, God is expecting us to turn from what makes us away or from what takes us away from God. Pwede nating sabihin na may mga taong lumalayo sa Diyos. Maraming dahilan. Mas minahal nila ang ibang bagay sa Diyos. Mas pinahalagahan nila ang ibang bagay sa Diyos. And when we do that, that could potentially be our Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na nagpapalayo sa Diyos, ano nagpalayo sa Diyos? Anything. May mga taong lumayo sa Diyos dahil sa tragedy. May mga taong lumayo sa Diyos dahil nagkasakit, nabigo, nasaktan, nawala ng tiwala sa Diyos. But God is inviting that if you return to me and stop
sinning, stop serving images, at mananatili kayong tapat sa akin, ang sabi sa English, then you shall not be moved. Yun ang reward, Sister Arlene. Una, pag ang tao ay tumalikod sa ginagawa nilang masama, which is yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ng unang panahon, dalawang reward. Una, magkakaroon sila ng security. They will not be moved. Kaya may mga tao, Sister Edith, na dahil malakas ang pananampalataya sa Panginoon, dumating man ang mga pagsubok sa buhay, dumating man ang mga suliranin sa buhay, hindi sila natitinag. Hindi sila, dumating man ang mga suliranin, ang mga problema sa buhay, problema may dumating, di ko siya papansinin. Diba? Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Diba? Kaya dumating man yung problema, dati-dati, masyado kang nagigimbal, masyado kang nawawala, masyado kang nag-hysterical, o nangangamba, nagpapanik. But now, ang pangako ng Panginoon, if you return to me, and forsake your wicked ways, tinalikuran mo yung mga ayaw kong gawin mo, ang reward ng Panginoon in exchange, ang sabi ng Panginoon, number 1, you shall not be moved. Hindi sinabi ng Panginoon, Sister Arlene, na hindi ka magkakaproblema. Pero ang pangako ng Panginoon, I promise you, as a reward, you shall not be moved. Mahalaga sa tao yun. Mahalaga sa tao yung dumating man ang problema pero ang bukang bibig pa rin may gagawin ng Diyos. Dumating man ang mga alalahanin, ang mga kawalang, kakulangan, nawala ng trabaho, kulang ang sweldo, pero ang bukang bibig pa rin may gagawin ng Diyos. God is doing something good in my life. Number 2, they would be restored to real relationship with God. Magkakaroon ng totoong pagbabalik. Maganda yung nakakabalik sa Diyos eh. Kaya kita mo ang tao, Sister Cynthia, kapag ang tao malapit sa Diyos, walang payapa lang siya. Ang taong laging nakakabit, di ba sabi ng Panginoon, Sister Arlene, if abide in me and I shall abide in you. Because apart from me, you cannot do anything. Ang dahon, Sister Edith, na wala sa puno, patay na dahon. Kasi hindi ka nakakapit sa puno. Diba? Kaya ang dahon lagi nasa puno, nakakapit sa sanga. Pag nawala na tayo sa puno, edi wala na tayong supply ng tubig, wala na tayong nutrients, patay na tayo. Kaya itong ating pagsamba, pagpakikinig sa Bible study, napakaganda nito. This is a spiritual nutrients. This is spiritual food. Minsan nga, pag hindi ka naka-attend, parang hinahanapan, walang Bible study. Bakit? Nagugutom ka. At pag hindi mo yan pinakain, normal. Amen? Mamamatay tayo. So, second reward, Sister Arlene, nung panunumbalik sa Diyos, magkakaroon ka uli, may babalik yung totoong relasyon mo sa Diyos. At masasabi mo sa sarili mo na buhay ang Panginoon. Okay, verse 3-4. Ganito ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Juda at sa mga naninirahan sa Jerusalem. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. May mga tao napapabayaan. Alam mo, kanina dumadaan kami sa Alin sa magandang street. Sabi ko, tingnan mo itong street na ito. Sa kaliwa, ang gaganda ng bahay. Inaayos. Di ba ngayon makikita maraming scaffolding, Sister Alice. Alam mo, scaffolding, di ba? Nagpapapintura, nagpapaayos ng bahay. Dito sa bandang kanan, wala. Walang pakialam sa itsura ng bahay nila. Basta, ang lalago ng damo, yung basurahan kung saan lang nakalagay.
hindi inaayos. Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin parang lupa. Ang sabi ng Panginoon, Sister Arlene, bungkalin. Ibig sabihin, may matitigas na bahagi ng lupa na kailangan ng basagin. Kailangan basagin mga kapatid na kailangan na itong bungkalin. Binubungkal. You have to break your hard ground. God is inviting Jerusalem and Judah to return to Him from a hardened condition. May mga taong matitigas ang puso. May mga taong matitigas ang ulo. Alam mo, awang-awa ako sa ganyan. Alam niyo mga kapatid, ito naman ay hindi natin pero ito naman ay matagal na nangyari. Taon na rin. Meron tayong mga dating kapatiran, at alam niyo mga kapatid, I'm a qualified attorney. Ang isang abogado o ang isang doktor, alam nila ang lakas at hina ng, of course, hindi naman natin sinasabing alam palagi natin yung outcome. Pero, sinabihan ko yung kapatid na yun ganitong gawin mo. Hindi nakikinig. You see, kapag ang isang tao matigas ang ulong, hindi nakikinig, it's also relevant. Kapag matigas ang ulo, hindi nakikinig, ang pakikinggan natin ay iba, bakit ka makikinig doon sa hindi marurunong? Mas marurunong pa sila sa mas marurunong. Pag hindi tayo nakinig, then therefore, stubborn. At pag stubborn tayo mga kapatid, nako, malamang ang distraction. Kinabayan ko siya, ganitong gawin mo. Ganitong gawin mo. Nakakalungkot lang yung, kasi ang Panginoon si Eddie, sinasabi niya dahil ang paraan Hindi naman itinago ng Panginoon kung paano nila lagay lang ako ng aking Sister Allen, ang aking lips natutuyo. Sinasabi ng Panginoon, Sister Arlene, kung paano gaganda ang buhay. Hindi niya itinago yung sikreto na yun Alam mo yung sa US Embassy? Sa US Embassy, Sister Queen Manalo ng Israel, pag nag-apply ka ng visit visa, i-refuse ka ng US. Sasabihin ng US Embassy, we have considered your application. For that reason, for any reason, you have to find it out. We refused your visa application. Better luck next time. So, ang mga nag-a-apply sa US, mapapansin mo, hindi nila alam ba't sila na-refuse. Yan ang problema ng US immigration law. Hindi nila sinasabi kung bakit. Magtatanong ka, talagang tatawag ka ng maraming magagaling, bakit ka na-refuse. Pero ang UK, ang ganda. Sa UK, sasabihin niya, ba't ka na-refuse? We refuse you because ganto. Bank statement mo kulang. Sabi mo ganto. Tapos ganto. Sinasabi. Ang Diyos, sinasabi niya kung paano ka uunlad. Hindi itinago ng Diyos. Mabuti ang Diyos natin. Hindi ka pinapapanghula. Bahala kang mag-isip. Hindi. Sabi ng Panginoon, alam mo? Sabi ng Panginoon sa mga taga-Judah at Jerusalem, alam mo kung yung titigas ng ulo nyo, bungkalin yung lupa nyo. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. Yung lupa, kapatid, buhay yon. Tayo yon. Puso natin yon. Yung mga taong matitigas ang ulo. Amen ba? May mga taong gano'n matigas ang ulo. May mga taong wala nang alam, matitigas pa ang ulo. Nakikinig pa doon sa mga group chat. Manghihingi ng advice sa group chat. Sabi ko, ba't ka magtatanong ng buhay mo sa group chat? Kulang sa kaalaman. Bungkalin mo ang iyong lupa na napabayaan. Huwag niyong ihasik ang binhi sa gitna ng dawagan. Ibig sabihin, Sister Arlene, sinasabi ng Panginoon, do not sow among the thorns. Kasi bakit? Bakit ka magtatanim sa puro tinik? Alam mo yung tinik? Yung mga dawag?
Yung magtatanim ka dapat sa isang lupa na mataba, na bungkal, na araro na. Kailangan ng pag-araro, kailangan palambutin mo ang lupa. Para pag nagtanim ka ng binhi, yung binhi mo, Sister Alice, pupunta sa malalim na bahagi ng lupa, matatabunan ng lupa, and therefore, you are going to expect some fruits of your labor. Importante yung pagtatanim. Bakit ka magtatanim sa matigas na lupa? Bakit ka magtatanim sa puro tinik? Bakit ka, sabi ng Panginoon, bakit ka magbibigay ng lakas sa mga lupa na hindi mo inihanda? Kailangan paghahanda eh. Importante yung paghahanda. Kaya ako, bago ako pupunta ng case, siguro makikita nyo, alas 3, alas 4, gising pa si pastor doon. Bukas may hearing pa ako, 6 o'clock, gigising pa ako niyan. Tutulog ako ng 1 hour. Yung bag ko, Sister Arlene, alam mo ginagawa ko, para hindi ako makalimot. The night before ng hearing ko, yung bag ko nakaprepare na. Yung aking susuotin nakaprepare na. Para pag gising ko, nag-alarm ako, yung necktie ko, yung medyas ko, yung aking pantalon, yung aking polo, puk, 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 puk. Yung aking bag, laptop, hindi yung pagising doon mo palang ihanda. No. Importante ang prep. Bakit? Ang kasabihan, Sister Arlene, a person who failed to prepare is a person who is prepared to fail. Hindi ka naghanda, hindi ka nag-review, tapos magpe-pray ka lang na makapasa ka sa board exam, na makapasa ka sa exam, hindi ka nag-review. Hello? Walang ganun, kapatid. Hindi ka mananalo dyan. Walang nakakapasa ng exam na puro prayer. Kapatid, pag-pray mo naman ako, sana makapasa ng exam. Pastor, pag-pray mo naman ako, sana manalo. Manalo saan? Pastor, maglalaban po kami ng lalaban po ako ng beauty pageant. Pag-pray niyo po ako. So, sige, pag-pray kita. Pero lahat ng kandidata nagpe-pray. Lahat siya nagpe-pray. Para manalo sila. Eh, alam naman nating dalawa kapatid na isa lang ang mananalo. Diba? Kaya mahalaga ang paghahanda. Kasi kahit nag-prayer ka at hindi ka naghanda at nanalo ka, alam mo ang tawag ng Sister Arlene? Himala. Himala. Pero mo hindi ka nag-prepare, nanalo ka, ay ano yun, talagang miracle. Bakit? Kailangan ihanda. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong aksayin yung buhay mo sa mga bagay na hindi mo naman inihanda. Unprepared, unrepentant hearts. Kailangan magkaroon ng pag-aararo. Alam mo yung ginagawa ng mga magsasaka, kala ko bet mga ito nag-aararo, pwede mo magtanim na lang ng palay. Hindi nila mag-aararo pa, iba naghihintay pa ng Hunyo. Yung mga tag-ulan, mag-aararo yan ng mga Mayo, para pagdating ng Hunyo, mababasa yung kanilang inararo, lalambot ang lupa. Para pagdating ng July, August, tanim ng palay. O, edi ang ganda ng buhay. Hindi yung nagtanim ka, ang lupa mo, semento. Walang tutubo dyan. Amen ba? Pastor, pag-pray po natin na sana pag panahon sa kasal po namin, sana po wag umulan. Kasi garden wedding po. Anong date kapatid? June po. Ang dapat trahe di boda mo kapatid, kapote. Huwag kang umasa. Pahihintuin mo ang ulan sa Diyos. Yung mga taga Laguna at taga Batangas nanalangin na umulan. Ikaw naman, papanalangin mo, huwag umulan. Ano yun? Sa tapat mo lang hindi uulan? Diba? Kailangan alam mo ang teklada niyan. Marunong ka. Diba? Steady, nakukuha mo ang point. Hindi pwedeng wala kang paghahanda. Dapat pinag-iisipan mo. Nagpa-wedding ka ng open air, garden wedding, o kaya malapit sa beach, wala namang takip. Ay umasa ka na pag umulan, di takbuhan ng tao. Dapat naghahanda. Mahalaga ang paghahanda. Amen ba mga kapatid? Ganun din sa ating pagtanda. Inihahanda din natin yan. Yung pinag-uusapan na natin, matatanda. Si Pastor doon naman, lagi nilang matatanda. Anong gusto mo? Hindi na natin pag-usapan ng pagtanda. Talaga naman tumatanda tayo. Kailangan inihahanda mo rin ang pagtanda mo, kapatid.
Amen ba? Ngayon dapat medyo, kumbaga sa barko medyo papalapit na tayo sa ating dalampasigan, kumbaga. Kasi aangkla na tayo 'Di ba mga kapatid? Oo. Pag angkla ng iyong barko, hindi na magtatrabaho yan. Nakastock na. Kailangan din, ngayon pa lang, na medyo malakas-lakas ka, mag-araro ka na, magtanim-tanim. Nag-i-invest. Nakukuha niyo mga kapatid, itong ating pinag-aaralan, marami itong pwedeng i-apply. Hindi lang ito spiritual. Ito ay pwede nating i-apply sa ating buhay, pinansyal. Kaya tinuturuan ko kayo. Yung pagtuturo ko sa inyo ng mga pakunti-kunting pagninegosyo, akala nyo, pero may points, Pastor Don. Pwede ako magsimula kahit ano. Magtinda-tinda ng lugaw, baka sakali, kwek-kwek. Baka sakali. Hindi mo naman alam dyan kung walang tutubo dyan Diba? Kaya sabi na po ni Solomon, ihagis mo ang iyong mga tinapay sa 7 mga barko at mga daong. Gawin mo pang 8, baka sakali. Kasi dapat ang tao maraming options. Kaya nauso, Sister Arlene, yung kasabihan, do not put your eggs in one basket. That is kung may eggs ka. Kung iisa-isang egg mo, talagang kung ano lang, isang basket lang, doon mo na ilagay. Dapat marami kang eggs. Ibig sabihin, marami kang resources. Marami kang naipon. Hindi lahat ng pera mo nasa isang taguan lang. Nakita niyo yung lalaking umiiyak sa Facebook? Yung 35,000 niya, Sister Arlene, nasunog. Nasunog ba yun? Nasunog yata. Itinago, di nasunog. Naku, hindi may palit sa Central Bank. Itinago mong lahat ang iyong lifetime savings sa taguan, therefore masusunog yan. Anong sabi ni Jesus, Sister Edith? Dalhin mo sa bangko. Diyos ang nagtuturo nun Panginoong Jesus mismo ang nagtuturo kung anong gagawin para umunlad. Pero may mga tao ayaw mag-bank. Amen ba mga kapatid? Ayaw matuto. Kaya dapat sa ating pagtanda, may plano. Steve, when we get to our 60 or 70 years of age, pag dumating na tayo sa 70 years old, anong gagawin natin? May mga plano tayo, Sister Arlene, di ba? Hindi naman ganito lang ang buhay natin Dapat ang goal palagi ng tao, long term. Dapat meron kang short, meron kang mid, meron kang long term. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan may pag-aararo. Inaalis mo yung mga dumi, yung mga dawag, inaalis mo yung mga snail, kaya maraming mga nagpapalayan ngayon, nag-aalaga sila ng mga ibon o kung ano mga hayo para patayin yung mga pumapatay ng kanilang mga ani. Ganon din mga kapatid sa ating buhay Kristiyano. Kailangan aruruhin din natin, palambutin natin ang ating puso. Palambutin. Pag may nagtuturo sa atin, at alam naman natin tama, at may point, makinig. Hindi porke tayo ay sinasabihan, o tinatamaan tayo sa mga teachings, hindi ibig sabihin kinagagalitan tayo. Bakit? Pag hindi tayo nagpalinis, hindi tayo nagpabungkal, matigas ang puso natin. Therefore, huwag kang umasa ng ani. Kasi yung binhi, hindi natanim ng malalim. Amen ba? Yung binhi naman, yung bunga naman, dahil yan malalim yung tanim ng binhi ng buto, ng seeds. Malalim yung seedling. And therefore, sa lalim ng seedling, dumating man ang hangin at mga bagyo at malalakas na mga ulan, hindi siya natatanggal. Ano pang sabi rito mga kapatid? Bungkalin ang lupa. Tuparin ninyo ang mga pangako sa akin. Dito sa English version, Sister Ali, nakakatuwa. Sa Tagalog, wala Pero sa English, merong circumcise yourselves to the Lord. Alam mo mga kapatid, sa mga kumakain at mga kababaihan, pasensya na kayo sapagkat ito ang ating topic ngayon. Alam mo, ang pagpapatuli, ito ay ginagawa sa mga lalaki lang. Unless sa Africa, there is what we call
female mutilation. Ibang issue naman yan, pero parang pagpatuli din sa mga kababaihan yun. But itong pagpapatuli, mga kapatid, this is a removal of an outer skin. And the first ever man who did this was Abraham. And according to the Bible, Abraham did it first in his adherence for him to be recognized as the child of Yahweh. Pag ang isang tao ay natuli, ang isang lalaki ay natuli, anak ng Diyos. Kaya mapapansin mo sa teaching ni Apostol Pablo, inalis niya yung notion of dapat kung talagang sa Panginoon ka, dapat magpatuli ka. Yung mga Hudyo gusto lang i-apply sa mga hintil. Pero sinasabi ni Prophet Jeremiah dito, you have to circumcise yourselves to the Lord. Ibig sabihin, kailangan mong alisin yung mga talukap na balat sa inyong mga puso. You have to cut away the flesh in the covenant dedication to the Lord. Kailangan maalis yung balat na nakatakip. Kasi may mga balat na nakatakip na dapat alisin yun ang tinutuli, mga kapatid, to expose the proper skin. Ganon din, mga kapatid, sa atin. Alisin natin yung pagkukunwari. Aalisin mo yung pretensions. Amen? Aalisin mo yung pagbabalat kayo. Kaya tinutuli yun, mga kapatid. Sabi ng Panginoon si Arlene, otherwise, kung hindi, sisiklab ang aking puot dahil sa inyong mga nagawang kasalanan. Matapang ito, mga kapatid Pero ito ang ating topic. Kaya, dinadaanan natin. Blow the trumpet in the land. Ito, nasabi ito ni Sister Cynthia. Hipan ang trumpeta ng buong lupain. Ibig sabihin, naghahanda na sila kasi nakita ni Jeremiah ang mga paparating na mga mananakop, masasaktan, magiging alipin ang Jerusalem. Bakit? Sa kanilang ginagawang kasamaan. So kailangan i-blow na yung trumpet, hipan ang trompeta sa buong lupain. Kailangan maghanda. Anong ihahanda mo? Ay matigas ang ulo. Sabi na sa iyo, wag manigarilyo. Hit-hit ng hit-hit ng sigarilyo. Pagka hit-hit ng sigarilyo, pupunta sa prayer warrior. Pakipanalangin po, sis. Ano ipapanalangin namin sa iyo? Natanggalin ang sigarilyo mo sa bibig mo? Wala kang ginawa kundi maglaklak, magtoma. Anong gagawin natin? Kaya sabi ko nga, mga kapatid, yung pananalangin, yan ay pag-iwas. Kaya dapat wag mong kakantahin yung Diyos ko, layo mo ako sa tukso, layuan mo ako. Ikaw ang lalayo. Sister Arlene, pag nakita mo na ang leche plan at ang mga lengua di baboy at ang masasarap na mga pagkain at alam mo nang ikaw ay member ng no rice movement, lumayo ka na sa kanin. Amen ba, mga kapatid? Pero yung katigasan ng ulo ng Israel, no help. Walang kwenta. Kasi kahit anong paghahanda mo, pagka dumating na ang galit ng Diyos, dahil matigas ang ulo nila kahit anong paghahanda mo, walang magagawa yan. Yan ang kasabihang, pag ang Diyos ang nagalit, giba ang langit, walang titira. At maaaring dito, mga kapatid, yung leon ay nagre-represent ng Assyria and Babylonia. These are the superpowers in those days. Ito yung China, ito yung US noong unang panahon. Clothe yourself with sackcloth, lament, and wail. Nagsisidin daw ang mga anak ng Diyos noon, si Judah at si Israel, pero huli na ang lahat. Kaya huwag kapag nagsisisi, mga kapatid, ngayon pa lang.
Nagsisi na tayo. Gawa na ng tama. Huwag mo nang tangkain. Attorney, pwede po bang gawin ito? Wag na. Huwag mo nang puntahan yung tapat na yun, baka magsisi ka. Makikamabuti sa akin. Mga taong gusto pang alam mo yung gagawa ng bagay tapos no, don't do that. Ang tanging pag-asa nila, Sister Arlene, pag dumating ang paghatol ng Diyos. Kahit pa ikaw ay Judah, kasi Judah is, kaya si Jesus tinawag na the lion in the tribe of Judah. Si Jesus galing sa tribo ni Judah. Pero mo, the lion in the tribe of Judah. Si Judah, very noble. Mataas, matayog, marilag ang pagkakilala ng Panginoon sa tribo ni Judah. Pero their only hope is for them to repent. Magsisi. Tumalikod. Alisin yung mga ginagawang masama. At pag nagsisi, dapat hindi na uli ginagawa yung ginawang masama na ikinagalit ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya kahit yung mga spiritual leaders nila, hindi nila alam ang gagawin. Because hindi naman sila bumalik sa Diyos. Hindi nila pinaunlakan ang paanyaya ng Panginoon. Bumalik kayo sa akin. Come back, come back, come back. See? Ang tao talaga hanggat hindi nahihirapan. Alam mo yung mga tao na yon na pinagsabihan ko si Sister Arlene na ganito ang gawin? Hanggang sa naging overstayer na lang sila. Pero dating may papel. Dami kong gano'n. Kasi alam ko mangyayari sa kanila eh. Nakausap ko pa yung barrister nila na nasa court. Sabi ko, you know what? Your advice to my client is wrong. Barrister yun You did it wrong. You just wanted their money. Siyempre ako, kung ano yung fee ng company, ng law firm, yun ang sisingilin ko, siyempre. Parang nasa Jollibee yan, Sister Arlene. Sister Arlene, nakita ko yung post mo sa, Burger King ba yun? Burger Machine? Burger Machine, Burger Machine, Payat days pa si Sister Arlene noon, di ba? Nakita ko yan, Sister Edith. Kaya, pag ang Burger Machine, Sister Arlene, ang presyo ng isang burger ay 20 pesos, for example, hindi po pwedeng baguhin ang presyo ng Burger Machine. Otherwise, ikaw magbabayad. Amen ba? Siguro, namahalan doon sa, sabi ko, ito naman, pwede mo naman itong hulugan. Pwede mo naman itong unti-untiin. Hindi nakinig. Kaya ang kailangan, Sister Arlene, sabi ng Panginoon, hindi kayo bumalik sa akin Hindi nyo binungkal ang lupa nyong matigas na pabayaan. May mga buhay na napapabayaan. Kaya tayo mga kapatid, huwag nating pababayaan ang lahat ng aspect ng ating buhay. Spiritual life. Dapat yan. Financial, huwag pababayaan, huwag gastos ang gastos. Exercise. Lakad. Huwag yung laging sakay. Kailangan mag-join kayo sa ating sports fest. Hindi yung darating kayo lunchtime na, hindi na kayo nakapag-sports. Amen ba, Pastor J? Darating ay may lechon nga pala. Darating tayo ng mga 11:30, tamang-tama. Yun ang oras ng pagdating ng lechon. Tamang-tama, ginagaya ni Brother Rodolfo, di tamang-tama, join tayo. Hindi ka na nakaka-join sa sports. Importante yan mga kapatid. Kailangan alam mo kaya hindi ako naniniwala, Sister Flores, sa time, yung tinatawag nilang time management. Kasi hindi mo na pwedeng i-manage ang time. Sa dami natin ginagawa ngayon, Sister Cynthia, what you can do, you know what, is dapat you synchronize. Lahat ng bagay na ginagawa mo are supportive to one another. Ito gagawin ko to ngayon, ito gagawin ko to ngayon, ito. You synchronize everything. Hindi mo siya mamamanage ang time. I don't believe on that. I believe on time synchronization. You support. Kailangan magpatuli ang ating mga puso at sagutin ang imbitasyon ng Diyos. Bumalik kayo sa Diyos. Bumalik kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung nandiyan ang ating kapatid.
may mga kapatid tayo nung siguro kahapon. Sabi niya, attorney, ganito nga. Okay, alam mo ang problema mo kapatid? Nawala ka sa Diyos. Kahit anong gawin mo. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung nandiyan siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi mo makikita ang tagumpay, hindi mo mararamdaman ang kapayapaan ng buhay kung wala ka sa Diyos. Tandaan mo yan. Danas ko yan, Sister Flor. For the last 22 years na nandito ako sa UK, ang dami kong ginawa sa buhay. Ang dami kong pagkakamali sa buhay. Pero nung bumalik ako sa Diyos, talagang nagpagamit ako sa Diyos, nagmahal ako sa Diyos, naging tapat ako sa Diyos, ay, nakita ko ang totoong ganda, ang totoong kapayapaan. Alam mo yung kapayapaan, hindi not necessarily blessing eh. Hindi naman lahat, Sister Alice, blessing, yung pera, hindi naman eh. Minsan yung meron ka lang kapayapaan na, payapa ka for some reason. Hindi mo may paliwanag. Bakit? Nandiyan ang Diyos. Hindi ka pa ba, tama sabi ni David, Sister Alice, kailanman hindi ko nakitang ang matuwid ay pinabayaan at namalimos ng tinapay. Hindi ka pa babayaan ng Panginoon. Matuwid kang tao eh. May maraming baser, pero ang taong matuwid, hindi ka pa babayaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, you shall not be moved. Ibig sabihin, hindi ka magagalaw. At ibig sabihin, may mga panahon, may mga pagkakataon na pwede kang magalaw, pwede kang mabuwag. Pero sabi ng Panginoon, if you trust me, and if you become truthful and faithful to me, you shall not be moved. Dumating man ang malalaking problema at unos ng buhay, hindi ka magigiba. Nandiyan ang Diyos, patitibayin ka niya. Meron dito mga kapatid, ito ay gusto ko lang pag-aral natin in verse 10. May nakapagsabi dito, pagkatapos ay sinabi ko, Panginoong Yahweh, nilinlang ninyo, dinaya ninyo sa Tagalog, ang mga taga-Jerusalem. Sinabi ninyong iiral ang kapayapaan, ngunit ngayon, isang tabak ang nakaamba sa kanila. Sister Ali, nakikita mo. Ang sabi dito sa Jeremiah 4 verse 10, na dinaya daw ni Yahweh ang mga taga-Israel. Kasi ang sabi daw nito, ang sabi po nyo, Panginoon, kapayapaan, bakit ngayon distraction? Bakit sumpa? Bakit paghatol? Lumalabas mga kapatid sa mga pag-aaral na hindi Diyos ang nangako ng kapayapaan sa kanila. Ang nangako ng kapayapaan sa mga taga-Israel ay mga bulaang propeta. At papaano ka naman magkakaroon ng kapayapaan? Ang ginagawa naman ng mga taga-Israel noon ay talaga namang paglapastangan. Nasa Biblia yan, Sister Edith. The wages of sin is death. Sinabi ng Panginoon sa Exodus 20, huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuan sa lupa at sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng tubig. Huwag kang sasamba sa anumang Diyos, maliban sa akin ay walang Diyos. Itong mga taga-Israel, walang ginawa kundi gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Mga bagay na karimari-marim at talagang kahindik-hindik sa paningin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong umasa ng kapayapaan. Distraction talaga. Siloso ang Diyos eh. Amen ba? Ikaw kaya yung madatingan mo, Sister Edith, na si Brother Sop may kasamang ibang babae sa kwarto. Kahit sabihin mo nagkukwentuhan lang sila, hindi pwede nagkukwentuhan lang. Hello? Bakit? Maiinis ka. Baka hindi ka makapagtimpi. Di ba? Ganon din ang Diyos. Huwag kang magtatangkang magkaroon ng ibang Diyos. At itong mga taga-Israel na ito, ang piling nila, Sister Flor, isang maliit na kasalanan lang sa Diyos yon. Parang akala nila, petty sin. Maliit na bagay, hindi. Sinasabi ng Diyos, malaking bagay sa akin yan. Kasi isang paghamak sa akin, mahal ko kayo may sumpaan tayo eh. Tapos, kakaliwa ka? Bakit? Sabi ng Panginoon, ginawa ko sa iyo masama. Para kumaliwa ka sa akin. May ginawa ba akong hindi maganda? Sinira ko ba ang pangako ko sa iyo? Wala. Kaya ang tao minsan, tayo ang gumagawa ng masama. Tayo ang nawawala sa Diyos.
Kaya, ang sabi ng Panginoon, dahil sa ginagawa niyong yan, magagalit ako. Sa araw na yun, ay sasabihin ng mga taga-Jerusalem, umihip mula sa disyerto ang nakakapasong hangin, patungo sa kaawa-awa kong bayan. Talagang sinasabi ni Prophet Jeremiah ang mangyayari sa mga taga-Israel. Kawawa. Kaya alam mo, Pastor Jen, naawa ko dun sa mga kapatid natin na yun. Awang-awa ako. Kasi alam ko paano sila sana makakapasok eh. Alam ko eh. Pero hindi sila nakinig. Sabi ko sa kanila. At ako mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kung may tutulong ako, sa lahat ng aking buong makakaya mga kapatid, kahit hindi ako matulog, tutulungan ko kayo. At hindi ko kayo para iligaw. Hindi. Magagalit kayo sa akin na ibang advice ko sa inyo, parang ganon, pero hindi ko kayo para lokohin. Hindi ako makakatayo ng ganito sa harapan ng Panginoon kung para manloko lang. Tatayo ka sa altar, sa dambana ng Diyos, manloloko ka ng tao, ay, di bali na lang. Hindi ko gagawin yan. I might as well sit down, hindi na ako magsasalita. Pero yung gagamitin ka ng Panginoon sa unahan, kaya yung mga tumatayo sa unahan, matitindi ang tawag dyan. Nakakatakot. Kasi lahat nakatingin sa'yo eh. Hindi ko gagawin mga kapatid na kahit ako pa ang mawalan, kahit makakuha pa kayo sa akin, pero yung lulukuhin ko kayo, ililigaw ko kayo, hindi ko gagawin yun. Ganun din ang paninindigan ng aking mga magulang. Magalit na kayo, pero gusto ko kayong akayin sa tama. Itatawid ko kayo. Si Pastora tumatawag kanina, Pastor J, di ba narinig mo? Ang tinatanong niya yung ating kapatiran, yung ating problema idinulog ko sa ating prayer warrior kahapon. Pastora yun ha, anong oras sa Pilipinas, 3:00 ng madaling araw. Yung ating spiritual leader tumatawag, anak, ano nangyari na kaya no? Yun lang itinawag niya. Diba? Sabihin, lahat yan nakikita niya. Sa dami natin mga kapatid, libo tayo. Sa buong Maranatha International, I think libo tayo eh. Buong mundo, libo. Minsan di mo na nga kilala eh. Pero yung may marinig siyang, kasi minessage ko sa Sister Alice kahapon si Pastora. Ma'am, meron tayong kapatid na ganito ang problema. Ipanalangin natin ito. Kaninang umaga, pagising namin ni Sister May, nagkakape pa lang kami, Panginoon. Ganito. Lahat yan. Prayer warrior. Pastor Johnny, sinabi ko yun sa prayer warrior. Huwag niyong sasabihin kahit kanino ang nangyayari sa ating kapatid na ito. Itong nangyayari sa kapatid natin ito'y confidential. Nothing can be told, can be said outside the premise of the prayer warrior team. Sabay-sabay na nanalangin. Ipinapanalangin. Tawag ako sa aking mga kakilala. Tawag ako sa mga kinauukulan. Makatulong, mga kapatid. Ganyan ang samahan sa Maranatha. Kaya sa mga tao nagdududa sa Maranatha, mga kapatid, tama ang kasabihan, Sister Arlene. Ang Maranatha hindi lang pampamilya. Amen? Pang-sports pa. O kaya sa Saturday sa Sunday, may sports fest tayo, mga kapatid. Dumating kayo ng, Sister Arlene, anong oras ang ating sports fest? Pastor J? Anong oras ang sports fest natin? 10 o'clock. Okay. Ayan, 10 o'clock. O, yan. Ayan. Dito sa Maranatha, mga kapatid, lalo na sa London, I'm talking about London kasi hindi ko naman alam ang ibang church. Pero sa Maranatha, mga kapatid, para talo pa natin si Sister Arlene ang magkakapatid, tatapatin ko kayo. Alam mo minsan kaya minsan paglabas natin dito, di ba? Sister, sa mga hindi wala sa Maranatha, Sister Queen Manalo ng Israel. Dito tapos na ang church, lalo na ngayon, maaraw-araw pa. Nako, tapos na ang church, paglabas, nako doon pa uli, huntahan pa uli. Katatapos lang ng huntahan sa loob ng church, ha? Nakapagkain na yan. May dala na yung mga Sharonians. Nakapagkwentuhan na sa loob ng church. Paglabas ng church, nako, bagsakan pa uli ng bag. Tawanan pa uli. Bakit? Ganun tayo mga kapatid. Talo pa natin ang totoong magkakapatid. Yung totoong magkakapatid ha. Bakit? Kasi nagmamahalan tayo dito. Amen ba mga kapatid?
Kaya pag umalis ka sa Maranatha, tama ang kasabihan, Sister Alice, para ka nagtampo sa bigas. Sino kang aalisan mo din eh? Oh, din eh, may pagkain ka na. Oh, may take away ka pa, wala ka nang ibinayad. May take away ka pa, ikaw pa nangungunang-una. Oh, di ba, Sister Arlene? Ano pa ang sabi, Sister Edith? O Jerusalem, wash your heart from wickedness. Kasi itong mga taga Jerusalem na ito, mga kapatid, last 15 minutes in my clock. Show off ang pagsisisi. Ayun ang Panginoon ng plastic. Ayun ang Panginoon ng orokan. Sino ka kapag wala nakakakita sa iyo? Sino ka kapag nasa bahay ka, ikaw lang, o yung pamilya mo? Kasi minsan, ang magsasabi talaga, yung totoong ikaw, yung pamilya mo nakakakita sa iyo eh. Kasi madaling santo-santuhan sa simbahan, pero pagdating sa bahay, nako, baka iba na. Hindi ko man sinasabing lahat, pero baka meron. Hindi naman dito sa ating church, pero sa ibang nakikinig. Ang sinasabi ng Panginoon dito sa mga taga-Juda, ayaw niya ng paimbabaw. Kaya si Jeremiah ay nakikiusap na hugasan nila ang kanilang mga puso. Verse, ano yan, Sister Alice? Verse 14. Talikdan mo na, Jerusalem, ang iyong mga kasalanan upang maligtas ka. Hanggang kailan ka mag-iisip ng masama? Yan. May mga taong ganun, lagi mapag-isip ng masama. Lagi nga sama-sama nang iniisip. Siguro ganun siya. Siguro siya ganun. Siguro sinabi niya yon. Wala ka naman proof. Di ba? How long shall your evil thoughts lodge within you? Hanggang kailan ka mag-iisip ng masama? Alam mo yung English na vain thought? Ang ibig sabihin, mga kapatid, vain is described in the dictionary as empty, useless, devoid of meaning, or scripturally put, not profitable. In short, thoughts that do not produce anything of value or are vain. Yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, hindi mo naman ikalalaki. Wala kang mapupurbitsyo. Alam mo sa Batangas, Sister Alin, yung purbitsyo, wala kang mapapala. Yung mga taong gano'n, ang daming iniisip. Magpo-post pa sa Facebook na kung ano-anong ganito ang iniisip ng kapitbahay. Ang dami-dami ng problema ng kapitbahay mo, pati ba naman ikaw iniisip ka pa niya? Huwag ka nga masyadong paranoia, napaparanoid ka. Kapatid. Kaya, yun daw, vain thoughts are normally bad lodgers. Yung mga useless thoughts, nakatira na sa isipan mo, pero minsan madaya. Siguro yung asawa ko na late, siguro may kasama na siyang iba. Ang dami mong iniisip na mali. Na late. Alam mo yung pag iniisip mo yung masama, naku, usually, madaya. Amen. Naku, kamusta alin yung sinasabi ko? Dinadaya ka ng isip. Si Satanas nagpapadala ng mga negative. May kausap akong mga kapatid natin, kapatid niya, Pastor, alam mo, nagtatapang-tapangan lang ako, pero talagang natatakot ako. At least nagtatapang-tapangan ka. Dahil pag talagang natakot ka, talagang hahabulin ka ng takot. They bring in nothing good. Yung mga useless, yung mga walang kakwenta-kwenta, devoid, empty, not profitable thoughts. Ang sabi mga kapatid, wala namang naibubungang mabuti. Yung pag-aalala. Naku, nag-aalala ako eh. Bakit? Kasi ganito. Ano magagawa ng pag-aalala mo? Kaya sabi Sister Charmy ng Panginoon, do not worry. Who amongst you can add 1 cubit o 1 hour of his life by merely worrying? Kaya ako, naku baby, ganito. Bigyan natin sa Panginoon. Kaya maganda yung kanta ni Sister Cecil. Lift up your hands to God, and He will
And ano si Stalin? It will be alright. Diba? Lahat itatas mo yan sa Panginoon. May mga bagay na hindi mo na kaya eh. Rather than nag-aalala ka, masisira ang araw mo. Bakit natin sisirain ang araw natin? May magagawa ba tayo? Opo, sige, gawin natin yon. Pero kung wala kang magagawa at hindi na kaya ng iyong powers, beyond your control, beyond your remit, beyond your capacity, hindi na yun sa'yo. Ibig sabihin, next level, mas mataas na level para sa'yo. Sa Panginoon mo nibigay. Lord, hindi ko na to kaya. Ikaw na to. Ganun lang ang sikreto ng pagsaya. Vain thoughts because they waste your goods and destroy your property. O sisira ng iyong kokote. Walang ginawa. Kaya pagdating ng asawa mong wala namang ginawang masama, aawayin mo na kasi ang isip mo mali. Vain thoughts are bad lodgers because worse than damaging your house, they damage you. Kaya yung mga taong nagmahal na dati, tapos nagmamahal uli, yung pagkakamali ng una, dadalhin sa pangalawang lalaki o pangalawang babae, kaya nasisirang lahat ng relationship niya. Nakukuha niyo mga kapatid na sinasabi ko? May nakakaunawa ba na sinasabi ko mga kapatid dito sa ating usapan na ito? Kaya maraming babae o lalaki ang nasisira ang relasyon kasi ang akala nila, yung ginawa ng una, gagawin uli ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Mali. Ano pa ang pwede natin pag-aralan mga kapatid? Oh my soul, I am pained in my very heart. Ang mahirap dito mga kapatid, dito sa 19 to 21, ang hapdi ay hindi ko halos matagalan. Kumakabog ang aking dibdib, hindi ako mapalagay. Naririnig ko ang tunog ng mga trumpeta at ang sigaw ng digmaan. Sunod-sunod ang kapahamakan dumarating sa bayan, bigla na lamang bumabagsak ang aking mga tolda at napupunit ang aking mga tabing. Hanggang kailan magtatagal ang paglalaban at maririnig ang tunog ng mga trumpeta at sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Napakatanga. Pinapaganda pa ni Prophet Jeremiah eh. Gamitin natin sa proper term. Yung talagang terminolohiya natin ngayon, tanga. Ang mga tanga ang aking bayan. Nagtatanong ka kung bakit ka mahapdi ang iyong nararamdaman, bakit kumakabog ang iyong dibdib? Bakit? Sabi ng Panginoon, tanga. Hindi mo ba alam? Kaya dumarating yung distraction dahil sa ginawa mong masama. Hindi mo binungkal ang lupa, hindi ka sumagot sa aking paanyaya, na bumalik kayo sa akin, nanatiling matigas ang inyong puso, therefore, judgment comes. Yan lang yun eh. Kaya ang wisdom mga kapatid, yung karunungan si Sir Edith, lagi kong sinasabi sa inyo, wisdom is seeing things in advance, the consequences of your action now. Ang isang mabuti at matalinong Kristiyano, hindi mo pwedeng sabihin na ang pagsisisi ay nasa huli. Ngayon pa lang, makita mo na pag ginawa ko to, the moment I stepped on the line, magsisisi ako. Kaya hindi ko na gagawin. Kaya nung sabi si Starling, mapalad ang mga taong may takot sa Diyos. Bakit? Ang taong may takot sa Diyos, ayaw niyang magkamali. Bakit? Because laws, ang mga batas ay ginawa. Laws are designed for you and me to be exempted of pain. Laws are designed for you and me to be exempted of pain. Para hindi ka masaktan, huwag mong gawin yan. Sabi ng Panginoon, if you obey and hearken to the voice of the Lord thy God, all these blessings shall come, and all these blessings shall overtake you. If you do not obey, if you disobey, if you have a stubborn heart, all these curses shall come and overtake you. Simple ang buhay. Simpleng-simple, Sister Arlene, ang buhay. Sumunod ka lang sa Diyos. Maging mabuting tao ka lang. Of course, hindi promise yun na pag mabuti ka, talaga maganda-gandang buhay. Pero sabi ni Haring David, hindi ko kailanman nakita ang matuwid ay pinabayaan. Hindi ko kailanman nakita ang matuwid ay namalimos ng tinapay. Therefore,
On that premise alone, ang isang taong matuwid, banal, at tapat sa Diyos, makakaasa ka. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon dito, ba't ka magtataka na magkaroon ng judgment? Kayo naman ang gumawa niyan. In the first place, tao ang gumawa, kaya nagagalit ang Diyos. Alam mo yung mga giants of faith, Sister Edith? Sila yung nagdala ng ngiti sa Panginoon. Tingnan mo ang buhay ng mga giants of faith. Yung mga higante ng pananampalataya. Noah, Abraham, Moses, Joshua, Paul. Lahat ng mga giants of faith. They brought smile in the eyes, in the face of God. Para maging maganda ang buhay mo, magbigay ka ng ligaya sa Diyos. Pangitiin mo ang Panginoon. Sundin mo ang Panginoon. Tama ang sabi ni Pastora, inuulit-ulit ko yan palagi sa inyo. Obedience is the pathway to wealth. Ang tao masunurin? If you obey, you shall eat the goods of the land. Ang problema rito, sister, last 5 minutes mga kapatid, hindi lang ito pa nga mga kapatid, material distraction na sinasabi. With the loss of the land. Yung mga meron na sila, nawala pa. Diba? Yung mga tents nila, yung mga curtains nila noon, kasi wala pa naman mga structures noong unang panahon. Yung mga meron sila nawala. Pero ang mahirap dito, Sister Alice, yung affliction of the soul. Yung parang lagi kang nababagabag, kumakabog ang dibdib mo, na hindi mo alam, kumakabog ang dibdib nila rather. Bakit? Sila ang gumawa ng masama. At ang mahirap dito, don't tell me, Sister Arlene, na lahat ng tao ng Judah ay masasama. Maybe 1, 2, 3, 4, 5. Maybe some of them are good. Pero makikita mo dito sa curse na ginawa ng Panginoon, pati yung mabubuti, sinusumpa ng Diyos. Or nakakaranas ng kahirapan. Mapapansin mo, Sister Cecil, noong sa Sodoma at Gomora, di ba nakipag-barter si Lot? Si Lot ay lalaki. Sabi niya, Panginoon, kung meron po bang 20, hindi gugunawin mo pa ba ang Sodoma at Gomora? Hindi. But eventually, pag tiningnan mo yung mga taong nag-run towards the mountain, ilan lang sina Lot? Ilan lang sila. Kakunti lang. Some of the righteous and good people remained in Sodom and Gomorrah. Sila man ay nakaranas ng sumpa, galit at puot, paghatol ng Diyos. Yun ang problema ng judgment. Na dapat sana yung pagsunod na ginagawa natin. Kasi kung tayo ngayon na mga magulang, magiging masunurin tayo, yung mga next generations natin, sila ang mag-aani. Ngayon, Sister Arlene, tayo ang nagtatanim ng buto. Pero yung tinatanim natin ngayon, nasabi ng Panginoon, I will bless you until your 3rd to 4th generations after you. So, ibig sabihin, yung apo mo sa tuhod at alak-alakan, pagpapalain ng Panginoon yan. Kung tama ang desisyon na ginawa natin. Kaya ako, sabi ko, Panginoon, I will live faithful to the Lord. Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Sabi ko sa mga anak ko, sa asawa ko, maglilingkod tayo sa Panginoon until the end. Until the end. Hanggang ngayon, Sister Arlene, hanggang ngayon, up to this very moment, ako ay 22 years na, magto-22 years na ako mga kapatid sa Lord United Kingdom. Hanggang ngayon, damang-dama ko, kitang-kita ko mga kapatid, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kitang-kita ko. Hindi ako nagsasawang magpasalamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, uubusin ko ang aking buhay. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, maglilingkod ako ng tapat sa iyo. Ganon din ang ipangako mo sa Diyos, kapatid. Maging tapat ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Mapagkatiwalaan ka ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ask me about anything. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay napagkatiwalaan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hingin mo ang anumang magustuhan mo. At I will give you the rest. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hinihingi. Yun mga kapatid ay reward ng Panginoon sa mga taong matuwid. Ang blessings blessings are the price of the obedient. Blessings are the price of the obedient. Yung pagpapala, kasaganaan, yan ay para lamang sa mga masunurin. Wala kang makikita sa Biblia, Sister Edith, na pinagpala ng Diyos dahil sila ay suwail. Lahat yan. Lahat ng principles ng Bible are only for those
who obey. Yun lang ang prinsipyo dyan. Pag natutunan mo yung prinsipyo na yan mga kapatid, lahat itong binabasa natin ito, lahat yung cover na yan. Pagsunod sa Diyos, ano ba gusto ng Panginoon? Ayaw ng Panginoon ng ganon, ayaw ng Panginoon ng ganon, huwag mo nang gawin yun. Ayaw ng Panginoon ng ganon, huwag ganon. Gawin mo na lang yung gusto ng Panginoon. Yung sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng dibdib mo. Ganito, magpatawad ka ng iyong mga kaaway. Magpatawad ka, magsalita ka ng mabubuti sa kapwa. Maging mabuti kang tao. Amen mga kapatid. At pag ginawa mo yan, lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga magagandang bagay sa buong daigdig. Kasi yung universe, Sister Edith, yung buong daigdig, yung buong universe, they conspire. Nagkakalakip yan. Mag-uusap-usap ang lahat ng bagay sa buong daigdig. Lahat ng mga atoms and chemicals, magkakalakip yan. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay ay magkakalakip para sa iyong ikabubuti. Amen? Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid, Sister Cynthia, 100.50 seconds. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon.